naman tayo mga kababayan dito sa last topic natin na kung saan etong si Philip Salvador ay umiiyak dahil mga kababayan wala daw pong Duterte na magnanakaw. Talaga ba? Wala ba talagang Duterte na magnanakaw mga kababayan? Ako nagtatanong lang ha, hindi tayo nag-aakusa. Nagtatanong lang naman ako. Talaga ba? Wala ba talagang Duterteng magnanakaw? Anyway, panoorin natin to mga kababayan. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Ito, pakinggan natin ha kung gaano katalino etong si Philip Salvador. Wala pong magnanakaw na Duterte. Magandang araw po. Ako po si Philip Salvador. Umaabot sa inyo, hindi po bilang politiko. Ako po yung umaabot sa inyo bilang isang mamamayan. Dito mga kababayan, sinabi niya umaabot daw siya sa inyo hindi bilang isang politiko. Umaabot daw siya sa inyo bilang isang mamamayan. Alam niyo sa totoo lang, dito sa sinasabi ni Philip Salvador, ginagawang utu-utu yung sambayan ng Pilipino. Kaya ka nagsasalita ng ganyan kasi inaabot mo yung mga butante kasi tumatakbo ka at nagbabalak kang maging politiko. Tumatakbo ka sa pagkasenador. Hindi ka umaabot dahil isa kang mamamayan or isang bilang isang mamamayan. Kung hindi, inaabot mo yung mga tao bilang isang tao na tumatakbo sa pagiging isang senador. Kung para ka sa bayan, dapat iurong mo na yung kandidatura mo. Ganun lang kasimple. Alam naman naming lahat na kaya ka nagsasalita ng ganyan kasi gusto mo ng boto ng mamamayan. Diba mga kababayan, tapos ipagtatanggol pa niya etong mga Duterte na nakaharap sa samut-sari na isyo at aligasyon ngayon. Lalo na yung hindi maipaliwanag na confidential funds na hindi alam kung saan dinala. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Maabot po ako sa inyo at humihiling ng inyong mga dasal. Ipagdasal po natin si former President Rodrigo Roa Duterte. Ipagdasal po natin ang ating Vice Presidente ngayon na si Inday Sara Duterte. Ipagdasal nyo daw mga kababayan yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yung tao na minura ang Panginoon mga kababayan, tapos yung tao na nagyayaya na magkita-kita sa impyerno. Ipagdasal nyo daw yan. Ipagdasal po natin ang ating bansa. Magpapasko kung ano-ano po nangyayari. Pinipilit po silang ibagsak, pinipilit silang... Alam niyo po kung anong ibig kong sabihin. Naawa po ako sa mga mamamayan, naawa po ako sa ating mga sarili kasi po... Alam mo, eto sa totoo lang mga kababayan, kapag ka nagsasalita si Philip Salvador, isipin nyo na lamang si Robin Padilla. Kasi mga kababayan, pag ito nakalusot sa Senado, kawawa ang Senado. Tingnan nyo naman kung anong ginagawa ni Senator Robin Padilla. Diba, lalo na pagka may mga hearing. Minsan tumatagal yung hearing mga kababayan. Ano yung mga ginagawa niya doon? Iba't ibang klase ng posisyon mga kababayan. Sala sa kumakain, nagsusuklay ng kanyang bigote. At kung ano-ano pa na mga gawain mga kababayan. Hindi nga natin alam kung may naipasa ng batas. Tapos dadagdagan pa ng isang sakit sa ulo. Ito mga kababayan na sinasabi lang natin yung totoo. Sakit na nga sa ulo etong si Senator Robin Padilla. Madadagdagan pa ng isang sakit sa ulo ng mamamayang Pilipino kung sakaling makakalusot etong si Philip Salvador. Ngayon pa nga lang kita nyo na agad. Para ba talaga sa bayan yan? Saglip na yung mga kababayang Pilipino natin ang ipagtanggol mo dahil nagtatanong sila at naghahanap sila ng kasagutan kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Sino yung pinagtatanggol mo? Si Sara Duterte na hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Alam niyo mga kababayan stress na ang sambayan ng Pilipino kay Senator Robin Padilla. Tapos dadagdagan mo pa. Philip Salvador, ganyan ba talaga mga kababayan? Ito sinasabi ko lang yung yung opinion natin. Ganun ba talaga kapag ka artista ka, tapos hindi na gaanong mabenta sa publiko, kailangan yung ending mo politics. Kailangan mga kababayan yung babagsakan mo politika. Yun yung gagawin mong pahingahan. Hindi pwedeng ganyan mga kababayan. Matuto tayo
kay Senator Robin Padilla na wala nang ibang ginawa sa Senado kung hindi magpopogi at magsuklay ng kanyang bigote at kumain habang may mga mahalagang usapin na dapat napapakinggan yung kanyang opinyon bilang isang senador na halal ng bayan. Tapos dadagdagan pa ng isang ganito. Diba, ipagpatuloy pa natin. Kapaskuhan, ito po'y kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero mas importante yata sa ginagawa nila ang... Oy, Philip Salvador, hindi namin nakakalimutan yung sinabi mo sa mga basher ni Digong. Yung ipinagpapahari mo na sana mawala na sa mundo. Tapos ngayon nagpapaawa ka ng ganyan. Hindi nabebenta yan sa publiko dahil alam namin yung kulay mo. Hindi nabibenta yan. Alam namin na yung interest mo ay para sa mga Duterte at hindi para sa taong bayan. Dahil kung mahal mo ang bayan, dapat isa ka sa pinakamaingay noong mga panahon na pinag-uusapan yung gentleman's agreement na pinasok ng dating administrasyon. At dapat, kung talagang mahal mo ang bayan, isa ka sa maingay para ipaglaban yung mga teritoryo natin. At ipagsigawan na sa Pilipinas yon at hindi sa mga Chinese Coast Guard, sa mga Chinese official. Diba, ipagpatuloy pa natin. Magpabagsak na mga taong alam po natin na mula noon hanggang ngayon nagseserbisyo sa mga Pilipino. Naawa po ako sa pinakamahirap na mahirap. Nako! Dahil nadadamay sila. Ngayon po, Kapaskuhan, baka pwede naman po isama nyo si... Sabi dito, ito sabi ni Berhel Valencia, nabalitaan mo na ba, meron ng DD-shit vlogger na huli na meron ng warrant of arrest? Hindi ako na-inform dyan. Wait natin soon. Inyong mga dasal, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Wala pong magnanakaw na Duterte. Ako po si Philip Salvador. Bumabati sa lahat ng Pilipino. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. God bless us all. Oh, baka makalusot pa to sa inyo ha. Alam natin, artista siya mga kababayan. Hindi uubra sa atin itong mga malulungkot niyang salita dahil sanay na etong si Philip Salvador na gumawa ng drama. Kung talagang mahal mo ang Pilipino, pakita mo. Huwag mo ipagtanggol ang mga Duterte, hayaan mo na ang batas ang umusig sa kanila. Hayaan mo na ang taong bayan ang humusga sa kanya, sa kanila. At kay Sara Duterte, hayaan mong taong bayan ang maningil sa kanila. Dahil hindi naman iaadya ng Panginoon na mangyayari sa kanila yan kung talagang tama yung ginawa nila at malinis sila. Ganun lang kasimple mga kababayan. Ang problema kasi, etong si Philip Salvador gagamitin pa yung pagiging artista niya sa mamamayang Pilipino para makakuha ng simpatya. Yung kunyari paiyak-iyak pero wala namang luha. Anong gagawin ng mga to? Mga kababayan, kung sakali na maging senador ang mga to, kawawa ang mamamayang Pilipino. Sa totoo lang. Kawawa ang taong bayan kapag ka naluklok ang mga ito na hindi natin alam kung ano ang plano, kung ano ang balak pagka naging senador na. Matuto na tayo mga kababayan kay Senator Robin Padilla. Kung madadagdagan na naman ang isa na namang artista mga kababayan na walang alam sa politika, kawawa ang mamamayang Pilipino. Kawawa ang taong bayan. Ngayon pa nga lang, kawawang-kawawa na ang mamamayan dahil hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Tapos ipagtatanggol pa ng isang Philip Salvador. Alam mo, Sir Philip o Philip Salvador, kapag ka hindi ka nanalo, ang sisihin mo si Robin Padilla. Bakit? Dahil tuwing maaalala ng mamamayang Pilipino kung paano sila nabudol ni Robin Padilla,
maaalala nila na ganun ka din. Ganun din ang mangyayari. Dahil artista ka, artista si Robin Padilla, at ang ending mga kababayan, pag walang alam sa politika, para lang kayo naglalaro sa Senado. Wala kayong may papasang batas, wala kayong magagawang trabaho. Lalo na pag hindi ninyo alam yung trabaho. Yan yung katotohanan dyan.